the best worship that we can give. Kasi Lord, deserve mo yun, Father. May this day, Lord God, Lord, umabot yung love namin sa'yo, Lord. In Jesus' name, Amen.
Just me.
worship, Lord, patungo sa Lord. We love you. We glorify you, Lord. In Jesus' name, amen. Good morning po! So, huwag po kayo mag-panic. Ako po mag-share this morning para sa word ni Lord. Pero bago tayo magsimula, can we pray? Pag-pray natin si Pastor Jay as he ministers sa Cornerstone. I believe Cornerstone yung pangalan ng church. Grace Cornerstone Church. So, sige po, samahan niyo po ako in prayer. Let's take a few moments as we pray for Pastor Jay as he ministers to that church. Sige po. Yes, Lord, just pray for Pastor Jay. Yeah, just pray where you are. Thank you, Lord. Just pray for the grace of God. Church, pray nyo lang na mag-move si Lord sa lugar na yun. Just bless that church. Yes, Lord. Lord, parang natin nandun kayo ngayon, Lord. Thank you, Lord. We know you are there, Lord. We know you are there as you are here as well. Lord, salamat, Lord. We know you heard our prayers, Lord. And we just declare, Lord, na lahat ng mangyayari, Lord, it is in accordance with your will. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Nala, tapat ko lang yung electric fan sa akin. Init pala dito, no? So, good morning ulit. Sige, subukan kong gawing maiksi ito kasi maiksi lang naman talaga ito. So, ang pangalan ng message ko, or ang title ng message ko today is How to Know God and His Will for Us. So, hindi lang how to know God's will, pero how to know God and His will for us. Kasi, may narinig ako dating, hindi naman siya sermon, testimony siya ng isang preacher na sabi niya, madaling sundin si Lord kapag gusto mo yung pinapagawa niya. Pero mahirap sundin si Lord pag mahirap na yung pinapagawa. I'll give you an example. No, pag sinabi sa akin ni Lord na, worship mo ako through music, agree ako doon. Lord, masarap gawin yan, masarap tumugtog, masarap gamitin yung talent na binigay niyo sa amin para sa'yo, masarap yun, masaya yun eh. Pero pag sinabi na ni Lord na, pag-pray mo yung may sakit na yun, yung hindi mo kilala, tapos maraming tao, tapos parang ikaw, Lord, baka isipin nila modest no. Alam mo yan, sila nagkaroon ng ganong pakiramdam. Ako lang ba? Yung may sinabi si Lord, nasa jeep na kunwari, pilay, sabi ni Lord, bigla mo naramdaman yung presence ni Lord sa'yo, pag-pray mo yan. Lord, ang daming tao, okay ka lang ba? Baka sabihin, modus to na parang habang pinagpe-pray ko siya, dinudumutan na naman sa yung ano. Nakakatakot yun eh. So, mahirap sundin si Lord kapag yung pinapagawa ni Lord, hindi mo na gusto. Pero yun, that's what it means to be Lord eh. Kaya si Lord, nung tinanggap natin siya, He is not just Savior, pero He is Lord and Savior. Kasi maraming tumatanggap kay Lord as Savior. Kasi ayaw nila mapunta sa impyerno. Ako, ayaw ko mapunta sa impyerno. Pero tinatanggap mo ba si Lord as Lord? Kasi yun yung una eh. Lord bago Savior. So, kahit sa Tagalog tinatanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Hindi tagapagligtas lang. So, mahirap yun. So, let's open our Bibles to John chapter 10, verse 22 to 30. Cellphone, paper Bible, tablet. Masarap magkaroon ng Bible app. Kasi anytime, pwede mo siyang buksan. Ako minsan, pag nasa CR ako, binubuksan ko siya. Ay, nasa MRT, kumakain, bubuksan ko yung Bible app. Alright, so nandun na tayo. Siya basahin ko. Then came the festival of dedication at Jerusalem. It was winter and Jesus was in the temple courts, walking in Solomon's colonnade. The Jews who were there gathered around him, saying,
How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice and I know them, and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. And I and the Father are one. So napaka-powerful nitong voice na to. Kasi it goes to show na, so konting historical background lang. Bakit tinatanong ng mga Hudyo si Jesus, ikaw ba yung Messiah? Kasi ang mga Jews, ang paniniwala nila, merong dadating na tagapagligtas. Yun yung paniniwala nila ng Old Testament. In fact, up to today, yung tinatawag na traditional Jew, hinihintay pa rin nila yung Messiah. Up to today. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. So, yun ang pagkakaiba ng Jew at saka Christian. Ang Christian, tayo, naniniwala tayo dumating na yung Messiah, si Jesus yun. Ang traditional Jew, naniniwala sila, hindi pa dumadating ang Messiah. Meron din tinatawag na Messianic Jew na Hudyo sila, pero naniniwala sila, dumating na yung Messiah, si Jesus nga yun. So, yun yung mga iba-ibang klase. And bakit ganon? Bakit? So, tinatanong nila, sabihin niyo sa amin kung ikaw ba yung Messiah para masuportahan ka namin. Pero, the problem is, hindi nila malaman kung si Jesus ba yung Messiah. And why is that? So, sige, next slide tayo. The question is, how did the Pharisees not know God's will? So, sila, day and night, pinag-aaralan nila yung scripture, babad na babad sila sa scripture, pero hindi nila kilala si Lord. Posible ba yun? Posible bang babad na babad ka sa isang bagay, pero detach ka dun sa bagay na yun? Posible po yun. I'll give you an example. Sino nagbabasketball? Taas ang kamay. Sino nagbabasketball? Sino nagbabasketball dati? Kita niya, nagbabasketball kayo dati. Hey boy, nagbabasketball kayo. Okay, dun sa mga nagbabasketball, sino ang leading scorer ngayon sa NBA? Si LeBron James. Hindi niya alam. Si LeBron James. Sino ang pangalawa? Sino? Pippen? Okay, yung pangalawa si Kareem Abdul-Jabbar, parang wala nang sumasagot. Yung pangatlo, sino? Karl Malone. Okay, may sumagot pang isa. Yung pang-apat. Kobe Bryant. Ano ba yan? Kala ko ba nagbabasketball ngayon? Sino yung pang-lima? Si Jordan. Sino yung pang-anim? Kuya Lea. Yung pang-anim si Dirk Nowitzki. Sino nakarinig na kay Dirk Nowitzki? Dallas Mavericks, 2011, tinawag nila si LeBron. Okay, sino yung pang-pito? Will Chamberlain. Hindi ko na inabutan yun. Tita na yun, inabutan niyo si Will Chamberlain. Hindi yun. Sino yung pang-walo? Pagkatas ni Will. Kevin Durant. Hindi niya alam yan, no? Sino yung pang-siyam? Si Shaquille O'Neal. Sino yung pang-sampu? Hindi si panlima si Jordan. Yung pang-sampu, si Carmelo Anthony. So, ako, kabisado ko yung top 10. Pero, lahat na nagbabasketball dito, pag nakita nila akong magbasketball, alam nila hindi ako marunong magbasketball. Kasi pag nag-dribble ako, yung bola gumaganon eh. Pero kabisado ko yung top 10. Alam ko din kung sino yung highest 3-point shooter, si Steph Curry. Alam ko yung pangalawa, si Harden. Pangatlo, si Ray Allen. Pang-apat, si Reggie Miller. Alam ko yun, pero hindi ako marunong mag-basketball. Pero yung trivia, alam ko. So, ganun yung mga Pharisees, masyado silang babad na babad, pero hindi sila intimate kay Lord. Di nila kilala si Lord. Pero babad sila. Ako babad ako dun sa trivia ng basketball. Pero pag pinag-basketball niyo ako, tuwan-tuwa ako pag naka 2 points ako. Eh, yung isang shoot, 2 points lang yun. Pag naka 2 points ako, nagbi-victory lap na ako na. Ganito talaga. Pero, binibigyan lang nila ako ng bola pag tambak na yung kalaban. So, kasi sobrang bihira ako po talaga maglaro. Admittedly naman, sobrang bihira ako maglaro. And in every proficient thing na you do, for example, musician ka, yung mga musicians dito, alam nila, or singer,
or kahit ano tayo, karpintero, yung mga karpintero alam nila to. Alam nila kapag marunong yung isang tao, hawak pa lang, galaw pa lang, alam nila, uy, hindi to marunong. Or kunwari sa music, no? Pag kunwari may drummer, pwede mong makikita mo, nakapalo to dati, pero hindi siya laging pumapalo. Kasi hindi siya intimate. Although may alam siya. Ganun din sa pagkakarpintero. Alam niyo yung, ay, hindi ata karpintero yun. Ano yung ginaganon yung simento? Yung mason. Yung tinatapo nila. Di ba ang galing? Ganyan, di ba? Parang, ano yun? Kasi hindi ako marunong. Kasi pag intimate ka sa isang bagay, halata eh. So, ganun din, kapag intimate ka kay Lord, halata ng mga tao kasi close kayo eh. So, meron na ba kayong tao na yung, kunwari, asawa nyo, anak, or magulang, alam nyo kapag, uy, hindi niya magugustuhan yan. Or etong bagay na to, maiinis siya pag ginawa mo to. Yung mga ganong bagay, magagawa mo lang yun kapag intimate kayo. Kapag hindi kayo intimate, di mo alam. Yeah? Like for example, pag sinabi mo sa akin na parang, sino ba magandang example? Kunwari, si BBM, hindi ko pa nami-meet si President BBM ever. So, pag sinabi mo sa akin, ay, regaluhan mo si BBM, like, hindi ko alam kung ano regalo ko, ginto or something. Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung gusto niya eh. Hindi kami intimate eh. Although kilala ko siya. Yeah, pinagpe-pray ko siya actually. Pinagpe-pray ko siya na wisdom, Lord, yung fear of the Lord, ganyan. Pero hindi ko siya kilala. Hindi kami intimate. So, yun, intimacy. So, number one, they lack intimacy. So, number one, listen to God. Okay? Sabi dun sa verse 27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So, yung sheep ni Lord, sino dito sheep ni Lord? Or flock ni Lord? Yeah. So, yung flock ni Lord, kilala niya yung boses ni Lord. So, kung tayo, intimate tayo kay Lord, alam mo kung ano yung boses ni Lord, alam mo yung hindi. Alam mo kung ano alam mo yung still small voice. Kasi minsan, nag-i-imagine lang tayo na, ito kasi yung gusto mo, sa sobrang gusto mo nito, nasasabi mo na sa sarili mo na, si Lord ang may gusto nito. Pero sa totoo, ikaw lang talaga. May mga ganong moments, pero yun, malilimitahan natin yun or mawawala yun kapag intimate tayo kay Lord. Paano maging intimate kay Lord? Magbabad tayo sa presence niya. So, maraming paraan nun, worship, soaking. Sino dito nag-devotion daily? Daily devotion. Meron kayong time na sineset aside nyo para magkaroon lang kayo ng moment with the Lord. Sige. Can we set aside a few minutes right now? And pag nag-devotion tayo, hindi laging prayer, hindi laging, Lord, kailangan ko ito, Lord, kailangan ko. Okay lang naman yan, pero set a time na ikaw yung makikinig. So let's do that now. Sige, let's close our eyes. And let's invite the Lord right now in our midst. Sige, empty your mind. Huwag ka munang magsalita sa Kanya, hayaan mong siya magsalita sa atin. Kung gusto mo siyang kantahan, sige. You can sing to Him. If you want to say something, okay lang. Pero if you want to listen, just listen for that still, small voice na pwedeng nangungusap sa'yo. Pwedeng matagal nang nangungusap sa'yo, pero you're so busy na hindi mo na napapansin, hindi mo na naririnig.
kausap ka lang, have your way. Alright, sige, kung gusto nyo pang mag-continue, okay lang. Pero, that's a good practice na pwede natin gawin every day. Let's set aside time na makinig lang kay Lord. Okay lang kung wala kang marinig. Sino may narinig or something? Merong parang nangusap, merong parang lumakap sa'yo. Minsan may naramdaman ako ganun, parang niyayakap sa'yo. Walang voice, walang ano. Okay lang kung wala. It's fine. Huwag yung pilitin, kung wala talaga. Just spend time, try to hear God's voice. Sabi sa Psalms, that still small voice in the secret place. Yun yung voice ni Lord. Malalaman niyo yan kasi it's so peaceful at it is in line with His character. Sige, next slide po tayo. So, hindi pa pala, sorry. So, reading God's Word daily shows you His character. So kung nagbabasa tayo ng Bible, nakikita natin, ito pala ugali ni Lord, ito ugali ni Jesus. Like, ito yung nakakatawa dun eh. Nung sinet ni Lord, ni Yahweh, yung 10 Commandments, ang ginawa ng mga Hudyo, in-extrapolate nila yung 10 Commandments, pinadami nila ng pinadami. Ang ibig sabihin na extrapolate is parang hinimay-himay nila yun, tapos dumami yung 10 Commandments. I think, sa Torah, which is the Jewish scripture, naging 600 mahigit na. And kailangan kabisado nila yon, sunod-sunod. Kailangan kabisado nila yung 10 Commandments. Pinadami nila. Kasi hindi nila naintindihan or marami sa kanila hindi nakaintindi dun sa gustong ipahiwatig ni Lord dun sa 10 Commandments. Kaya pagdating ni Jesus, sabi niya, huwag niyong padamihin. In fact, pinakonti niya eh. Yung 10, ginawa niyang 2. So, number 1 is love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. And number 2, love your neighbor as yourself. Yun lang talaga kasi yun eh. Hindi nila maintindihan yung character ni Lord eh. So, kala nila si Lord, 10 Commandments, siguro si Lord gusto niya ng rules. Kasi 10 yan, daming rules. So, gawin natin, parang sumaya si Lord, damihan pa natin yung rules. Pero hindi si Lord, hindi siya ma-rules eh. Tapos, ang mga Pharisees, naging judgmental sila. Kasi kala nila, si Lord, ganito siya, pag mali. Dapat parusahan ng mali, gano'n. Pero naalala nyo nung si Mary Magdalene, yung babatuhin na dapat siya eh. Ang sinabi ni Lord, yung inosente ang unang pumatay. Whom among you has no sin, throw the first stone. Kasi si Lord, mas importante sa kanya ang mercy. Mas importante sa kanya yung person na ma-redeem yung person na yun. Ako minsan nagpapasalamat ako na si Lord hindi siya katulad ko mag-isip. Kasi ako minsan, naiinis ako dun sa mga sineshare ng gospel, pero ayaw nila, mas pagtatawanan ka pa nila. Na parang minsan sinasabi ko na parang, sige, pag nasa MBR mo ka na, nakakawin na lang ako sa'yo. Buti nga, masama yun. Buti hindi ka rin si Lord. Kasi minsan sinasabihin ako ni Lord, alam mo, yung taong yan, pag nasave yan, parang si Pastor Jay yan. Si Pastor Jay, ganun daw siya dati. Yung kwento ni Pastor Jay. Na inaaway niya yung mga Christian. Yan. So siguro kung kami ni Pastor Jay, nag-meet kami dati, ganun din siguro may isip ko, Pastor Jay, nakakaway na lang ako sa'yo. Mahilig mo dyan, ito kasi masarap eh. Kaya gano'n ka, pero hindi mo alam na ito palang taong to, pag na-redeem. Ang nakikita ni Lord, itong tao to pag na-redeem, powerful to eh. Magiging instrument to for salvation. So reading God's Word. So that's one way to build intimacy kay Lord. Mag-soaking, mag-pray, read God's Word. We sometimes are so keen on correcting others while missing the point that God's goal is to change the sinner and not just to rebuke. So minsan review, ang tao talaga judgmental by nature. So talagang minsan gusto natin, tama mo yan, mali yan. Pag mali, tama mo. Pag may katwirang na, ipaglaban mo. Si Ted Pailon ba yun?
Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Saan yun? Luma na yun eh. O basta, kung saan man yun, kung nakaka-relate kayo, si Lord more on mercy, more on redeeming siya eh. Yun ang character ni Lord. Sa pagbabasa ko ng New Testament, doon ko nakita si Lord eh. Mas importante sa kanyang masave ka kaysa sa ma-rebuke ka. So yun yung character ni Lord. Studying someone is not the same as being intimate with someone. Intimacy involves listening. So, wala pa akong nakitang relationship, be it mag-boyfriend, mag-asawa, family, na yung isa lang yung lagi nasusunod, isa lang lagi nagsasalita. Laging may listening. Minsan talaga, natutunan ko to nung nag-asawa na ako na, minsan talaga kailangan mo magpatalo, minsan kailangan mo kahit, parang mas may sense yung yung judgment mo. Kailangan, to have a good relationship, mag-give and take talaga kayo. Ganun din, ang relationship natin kay Lord, minsan nakarinig ako ng argument na parang, bakit pa ako tatanggap dyan sa Jesus mo? Dati, araw-araw ako nagsisimba, hindi naman binibigay yung gusto ko. Parang gano'n, dapat, self-centeredness yun na parang dapat mabigay mo yung gusto ko para sumunod ako sa'yo. But that's not how a relationship works eh. Parasitic relationship ang tawag dun eh. Yung pag binigay mo sa akin to, mahalin ko to. Ganun eh, na parang, parasitic. Mamahalin lang kita kapag may binibigay ka. Well, that's not how a relationship works. And ganun din kay Lord. Hindi laging ibibigay ni Lord yung prayer natin. And that's true. Kahit maganda yung intention natin, it's not always tayo masusunod. Pero, ang relationship is listening, it's being open with each other. And ganun din ang relationship natin kay Lord. Sige, let's move on. Next slide. Imitate the role models God has placed in your life. So, biblical ba yan? Biblical ba na meron tayong ginagaya or meron tayong role model? Yes. If you open your Bibles to 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ni Paul sa Church of Corinth, follow my example as I follow the example of Christ. Napaka-importante niyan kasi merong bakit niya sinabing as I follow the example of Christ? Kasi, next slide tayo. So yan. So, sino nakakilala ng lion sa left side? Sa pinaka-left. Si Aslan yan. Sa mga nanood ng Narnia, si Aslan yan. Tapos yung nasa gitna, Simba. Si Simba yung nasa gitna. And yung nasa dulo, ikaw. So parang alam niyo yung mga meme na ganyan, yung meron ako napanood dati, yung pass the message, pero may papasa nila sayaw. Yung ang ipapasa nila ganito eh. Ganon. Tapos, yung susunod parang ganon. Tapos, nag-iiba na naiiba, hanggang sa dulo, gumaganon na lang sila. Nakita niyo ba yun? Or parang ganyan. Ayan, si Christ, ang ganda. Si Paul, ganda pa rin, pero cartoons na. Tapos pagdating sa'yo, parang na siyang dinrawing ng baka. So, bakit ang sinabi ni Paul, follow me as I follow the example of Christ? Kasi, lahat tayo may role model. Ako, for example, may mga role model ako. Kunwari, si Pastor J. Ako, gusto ko yung work ethic ni Pastor J. Gusto ko yung faith na pinapakita ni Pastor J. Isa sa mga role models pa si Pastor J. Okay. And, pero, lagi yung tinitingnan, si Pastor J ba, is he still following the example of Christ? Kasi kaya sinabi ni Paul, follow me, hindi siya tumigil sa follow me. Sinabi niya, follow me as I follow the example of Christ. Kasi lagi mo siyang ihahambing kay Christ. Sinusunod pa ba ni Paul si Christ? Kamukha pa rin ba niya si Christ? Kasi pag hindi na, kasi di ba Leon si Paul dyan, pag nagmumukha na siyang giraffe, hindi na siya kamukha ni Christ. No? So,
It's okay. It's okay. Meron ako mga role models na sumablay na rin. Meron mga role models na natapa na rin. Sinasabi ko to madalas na the church, maraming natitisod sa mga tao sa church. Bakit? Kasi the church is a collection of imperfect people trying to worship a perfect God. So lahat tayo imperfect people. Sino imperfect? Hindi nagtaas ng kamay, sabihin mo how to be you po. Kasi perfect na. So lahat tayo imperfect. So yun ang church eh. Kahit si pastor, kahit si PH, lahat tayo imperfect. Church is a collection of imperfect people trying to worship a perfect God. So kung ikaw nakafocus ka sa tao sa church, sorry, matitisod ka. There's a time na madidisappoint ka dun sa mga tao sa church. Kasi nga, imperfect kami lahat. Imperfect tayong lahat. So, lagi natin ihahambing, ito bang role model na binigay ni Lord sa akin? Is He still following the example of Christ? So, mas importante yung number one, mas importante na intimate tayo kay Lord kaysa sa dun sa role model. Pero, maganda na may role model tayo. Maganda na meron tayong sinusunod na hindi naman sinusunod, meron tayong inspiration na tao na, uy, gusto ko yun. Gusto ko yung ginagawa niya, gusto ko yung work ethic na yun. Gusto ko yung, madalas palang mag-devotion yung mga yun. So gusto ko yung ginagawa nila. So, over the years, nagkaroon ako ng maraming role models na kinokopya. Hindi man kinokopya, ginagamit ko as a template for worship. Like, for example, marami sa CSBQC, nakikita ko, mas importante sa kanila yung soaking before worship kaysa dun sa practice before worship. Kasi importante yun. Importante yung magbabad ka sa presensya ni Lord bago kayo sumampa sa stage and mag-worship kaysa sa ma-perfect niyo yung song. Mas importante yung umaapaw yung presence ni Lord kaysa sa, technicality, sobrang ganda ng... Importante yung technicality. Alam to ng praise team, gusto ko talaga maganda yung tutugan, maganda yung... Importante yun, don't get me wrong. Pero, mas importante yung buhay mo and yung heart mo, puno ng presence ni Lord. And hindi ka lang nandito para mag-perform. Mas importante yun. So, kung papipiliin mo ako between holiness and technicalities, ideally, gusto ko both. Pero kung isa lang, doon na tayo sa holiness. So, there's a difference between idolatry and inspiration. So, yung mga role models na binibigay ni Lord sa atin, lang sila, inspiration lang sila. Pero lagi mo pa rin titingnan, eto ba ang taong ko, is he still imitating Christ? Is he still living a Christ-like life? Kasi pag hindi na, it's okay. It's okay to let go. Huwag tayo magkaroon ng, walang idol sa church. Walang idol. May mga tao na sobrang tiningala ako na biglang nawala yung intimacy nila kay Lord. And mahirap. Kasi yung iba dito, for example, just give you an example, hindi ko na papangalan. Yung iba dito, mga worship leaders sa Hillsong. Worship leader sa Hillsong na sobrang grabe yung mga kanta, ang gaganda talaga. Iba kinakanta pa rin natin ang mga. Pero yung iba nag-let go na sa faith na, ba't ganyan na hindi na ba sila niniwala kay Lord? So, mahirap yung ganun. Kung idolatry na yung ginagawa ko sa kanila, mahirap baka ako din matisod. Pero hindi, dapat inspiration lang sila. So, ayun. Take inspiration from the role models that God placed in our lives, but always remember that these people are imperfect. So, yun nga. We are a collection of imperfect people trying to worship a perfect God. So, as you sit there, isipin nyo ngayon, sino ba yung role model na binibigay sa akin nila? Sino ba? Lord, give me someone na I can use as inspiration para maging mas close ako sa'yo. So I know some of you have some people in mind, preachers, pastors. Ayan si Gian, baka role model niya. Maganda role model si Gian. So ayun. And bakit? Bakit natin kailangan ng role model? Or bakit magandang magkaroon ng role model? Because our goal
is to be a role model to others. Yun yung reason. Maganda kung maging role model din tayo ng ibang tao. So, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, sabi doon, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Si PH ata nagsabi sa akin, na nung sinabi daw to kay Timothy, si Timothy was actually 35 years old na. So hindi na siya young talaga. Mas young lang siya kaysa kay Paul. At saka mas young siya kaysa dun sa elders ng church. Kaya sinabing, don't let anyone look down on you because you're young. Pero ano na siya nito? Young adult na siya nito. So, we are supposed to be role models. Hindi tayo forever na I thank you. Meron pang laughing. So, thank you. So, we are supposed to be role models, eventually. So, isipin mo, kapag ikaw, nasa church ka, one day, meron din titingin sa'yo. Possible na wala sa church eh. Possible na yung tumitingin sa'yo, kapitbahay mo eh. Alam lang nag-church ka. Itong si Kumare, nag-church ka eh. Ano bang buhay na ito? Nakikita yung, alam mo yan, sinisilip na nila yung buhay mo. Without them knowing it, ikaw pala yung role model. Nagiging role model ka. Buti pa si Kuya ganito, tingnan mo, nag-church, tingnan mo, ano tawag dito, hindi na siya, di ba si Pastor Jason nasabi niya, hindi na siya masungit, hindi na siya ganun It's possible na ikaw role model ka na hindi mo lang alam. So don't let anyone look down on you. Alisin na natin because you are young, kasi iba iniisip para sa mga youth lang yan. Don't let anyone look down on you, but set an example. Yun ang sinasabi sa atin. We should be setting examples. Mahirap kasi nakaka-pressure. Parang minsan ako naisip ko, Lord, kailangan ba perfecto yung buhay ko? Kasi kailangan ko mag-set an example. Pero hindi yun eh. If you are living a Christ-like life, mas maganda yung magiging result ng life mo. And you can set an example. You're not gonna be perfect. You will have flaws. Ako may flaws po ako. Pero, you can set an example for others. Alright? Our goal is to be an example. Who wants a better world? Pwede niyong baguhin yung word na world. Pwede, who wants a better family? Who wants a better country? Who wants a better Taytay Rizal? Who wants a better CSB Taytay? So, if you want a better world, then be better for your world. So, if you want a better, gusto mong umayos yung family mo, if you want a better family, then be better. The change starts with you. Kunwari sa bansang Pilipinas na, kung gusto natin na, minsan nagreklamo tayo, ng Pilipinas, ganyan. So, if you want a better Philippines, be better for the Philippines. Ikaw yung sumunod sa rules, hindi yung, wala naman ako tingin, sabi ko ba. Ikaw yung natutuwa ako minsan pag nagda-drive ako, tapos may ambulansya sa likod. Ang tamang gawin, nakita ko to sa ibang bansa, ang tamang gawin, tumabi ka. So, natutuwa ako na pag tumabi ako, nagkakaroon ng snowball effect, nakikita ko yung nasa likod, tatabi na, nagtatabi ka kami lahat para makaano yung ambulansya, kahit nagmamadali kami. Where usually, hindi naman pinagbibigyan ng ambulansya sa nakikita ko. Parang sinisinitan pa nga nila eh. Or sinusundan nila yung ambulansya. So, kasi ang tao, tayo eh, gaya-gaya talaga. Meron tayong herd mentality. Hindi masama magkaroon ng herd mentality kasi herd mentality actually, it's for protection, safety. Kapag lahat ng tao umiiwas, may kipenta ko sa inyo. Dito sa Kalayaan Park, bumabaha ng sobrang lalim. Hanggang dito yung baha dyan eh. Okay. Tapos, napansin ko, lahat ng tao dito naglalakad. Ako yung mag-isang dito naglalakad. Ako, bakit kaya sila doon naglalakad? Pag hambang ko, lumubog ako hanggang dito. Kasi may kanal pala doon. Yung pala yun, kaya pala lahat ng tao nandun. Ako yung mag-isang nasa, ba't kayo lahat nandyan? So, yun yung herd mentality, minsan, it's for your own safety. Kung lahat ng tao
ayaw dumaan sa iskinitang yan, baka kasi may something dyan. Or yun yun. So, if you want change for the better, minsan ikaw yung mag-start ng change. Kahit sa family nyo, like, if you want na parang mas maging pasensyoso kayo sa isa't isa, then maging mas pasensyoso ka sa iba. And hopefully, magka-skip yan lang. Okay? Sino gising pa? Gising pa? Marami na lang tapos. Wala lang, yun lang ako pwede. Okay. Number 3. Rely on God's guidance. So, si Lord ginagay tayo lagi. Solomon, ang gusto kong gamitin yung example dito si King Solomon. Solomon relied on God and His guidance, but after a while, relied more and more on himself, which became his downfall. So si King Solomon, pag nabasa niyo yung kwento niya sa Kings yung si King Solomon, makikita niyo yung simula ni King Solomon, napakaganda. So, kung sino may Bible, buksan natin sa 1 Kings, chapter 3, verse 7 to 9. Ito yung prayer ni Solomon. Sabi niya, "Now, Lord my God, you have made your servant king in the place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people. You have chosen a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern these great people of yours?" So, nag-rely siya. Si Solomon matalino daw talaga to kahit bago pa niya ipag-pray to. Pero, alam niya, kung gusto niyang ma-lead yung people of Israel, kailangan mag-rely siya sa wisdom ni Lord. So, alam ko marami sa atin dito matalino, madiskarte. Marami akong hinahangaan sa atin, sa inyo dito. And alam ko may wisdom kayo. Pero I want to challenge you na lagi kayo magre-rely sa wisdom na binibigay ni Lord. Huwag tayong mag-rely sa sarili natin. Huwag tayong tumingin na, ay, ako, nagawa ko to dati. Or ako, nakatapos ako ng ganito. Magaling ako sa ganito. Or ako, experience ako sa ganito. Lagi tayong mag-rely dun sa wisdom na binibigay ni Lord. So let's continuously ask the Lord for wisdom sa mga ginagawa natin. Minsan, may mga ginagawa tayo na, guilty ako dito, sino nakagawa na nito? Yung, gagawa ka muna ng step, kasi sabi mo kay Lord, Lord, bless me yung ginawa ko. So, may ganun na kunwari lang, mag-a-apply ako sa ganitong trabaho, tapos once na natanggap ka, Lord, bless me yung trabaho ko. Or meron kang papasukan na school, course, gano'n. Tapos tsaka nyo sabihin kay Lord, gusto ko bless me ako sa akin. So, okay, minsan, God, i-bless pa rin ni Lord. Pero, have you considered, eto ba yung gusto para sa atin ni Lord? So, si Solomon, nanghingi muna siya ng wisdom. Nanghingi siya ng wisdom from the Lord para lahat nung gagawin niyang hakbang para sa Israel, merong wisdom ni Lord. So, because of that, naging sobrang yaman ng Israel. There are Bible scholars say na sa sobrang yaman ng Israel, meron silang mga kalasag. Ano yung kalasag? Yung shield. Yung parang kay Captain America. Yung shield na made of gold. Tapos meron din silang mga swords made of gold. Sobrang dami nilang gold. In fact, meron pang theory, hindi pa naman, may konting evidence para dito, na yung mga barko daw ng Israel from the time of King Solomon, nakakarating na daw ng Pilipinas yun. Kasi merong scripture atang nahanap na from the Far East nakakapag-uwi sila ng mga prutas na nasa Southeast Asia lang makikita. Yung mga coconut, gano'n. Wala naman masyadong gano'n doon natin. So, there's possibility daw na gano'n sila kayaman, nakakarating na sila dito. That's like 3,000 years or 2,000 years bago si Magellan. Nakakarating na agad sila dito. Ganun sila kayaman eh. And ganun, dahil yun sa wisdom na binibigay ni Lord kay Solomon. Kaso, here's the problem. Sa sobrang success ni Solomon, nagkaroon na ng time na feeling niya siya na yun. Ako na yung reason kung bakit kami ganito kayaman. Hindi na niya na-acknowledge na si Lord yun.
But Solomon began to view himself as innately wise and stopped relying on God's guidance. So nakita na ni Solomon yung sarili niya na parang, grabe, galing ko talaga. No? So minsan may mga ganong moments na parang yung tawag ng ego, yung tingin mo sa sarili mo, tumataas na tumataas kasi sa success na binibigay sa inyo, Lord, na hindi ka na nagre-rely kay Lord. So, talon tayo from 1 Kings verse 3, talon tayo to 1 Kings verse 11. Okay, 1 Kings verse 11. Sabi doon, they were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn their hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives, grabe dami niyang asawa, of royal birth and 300 concubines. And his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father has been. He followed Ashtoreth and the goddess of Sidonias, and Molech, detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. So tayo, minsan check natin yung sarili natin. Have we become too overconfident in the spiritual strength or wisdom na binigay sa atin ni Lord? So, meron sa ating dito, matagal nang nagmi-ministry. Sino dito matagal na sa ministry? Matagal na sa ministry. Let me ask you this. Are you still open for correction? Kung matagal ka na sa ministry. It's good kung yes. Pag ba sinabihan ka na, uy, kuya ganito, or tita ganyan, or ate ganito, try mo pong magpa-deliverance. Minsan masakit eh. Ako, di na ako tinatablan ng demonyo. Ganun eh, di ba? Di na ako tinatablan niyan, di na ako baka ikaw, magpa-deliverance ka. So, are you open? Kapag sinabihan na, let's, magsumuko ulit tayo kay Lord. Let's try deliverance. Marami akong kilala sa ministry na bumagsak because they think na sa sobrang dami ko lang ginawa for the Lord, hindi na ako open sa ganyan. Sa correction, yung mga yan, demonyo, ganyan. Hindi na ako tinatablan yan. So, check natin yung heart natin. Are we still open to correction? Are we still open to God's guidance? Kasi, sabi ko nga, di ba, si Solomon naging sobrang yaman ng Israel na dumating na yung time na sinasabi, feeling ni Solomon siya yun eh. Ako to eh. Kaya ang yaman namin eh. Kasi magaling ako eh. Kaya, sadly, kung mababasa niyo yung Old Testament, yung Kings, no, after ni Solomon, nagkawatak-watak ng Israel. So, nahati yung kingdom. Nagkaroon ng Israel, nagkaroon ng Judah. And then, siguro ilang generations pa yon, nasakop sila. Nasakop yung Israel. Kasi nga, yun, bumagsak eh. And all of that started nung si Solomon, nag-trust na siya dun sa sarili niyang wisdom. So, let's check ourselves na baka naman, masyado na tayong confident sa capability natin. Matagal na akong Christian eh. Matagal na ako nagbabasa ng Bible. So, let's see. Kung, Lord, nakikinig pa ba ako sa'yo? So, check ourselves. Sinagising pa? Okay, last. And lastly, ask for God's will to be done in your life. So, ito yung huli. Ito yung, talagang itatanong mo si Lord, ito po ba yung gusto mo para sa akin? Lord, ano po ang gusto niyo para sa akin? So, sabi ang theme natin for this year, seize the harvest. Paano ko isi-seize yung harvest? There's many ways eh. Sino dito nagsaka? Hindi ko wala. Pero marami palang processes ang pagsasaka. So, hindi lang siya magtanim and mag-ani. Parang marami. May nagbabayo. Ewan ko may ganun pa ngayon.
may basta, ano yung ginagaran? Inin? Ayan, basta, may taga ganon, may taga ganyan. May ganyan. So, ganun din, pag magsisis tayo ng harvest, maraming ways, maraming iba-ibang ways na pwede kayo mag-share, pwede kayo mag-Bible study, pwede kayo mag-disciple, marami tayong pwedeng gawin. Pero ang tanong is, ano yung gusto ni Lord na gawin ko? Ano yung gusto ni Lord na gawin ko para sa harvest field niya? Minsan, tanong natin kay Lord. So, minsan, may narinig na ako namimiloso po. So, sa lahat ba ng gagawin mo, tinatanong mo pa si Lord? Lahat ba? Kunwari, kakain ka, anong ulam? Kari-kari ba sinigang? Hindi ba pwede both? Tatanong mo pa ba kay Lord, sumagot ka? Hindi po ganun. Sabi ko nga sa number 1, kapag intimate ka kay Lord, minsan nalalaman mo na, ito yung character ni Lord. Ang character ni Lord mag-forgive. Ang character ni Lord mag-win ng tao para sa kanya. Hindi yung i-condemn ang tao. Alam natin yung character ni Lord. Pero it's also good na, as you know, isa sa mga bagay na pwede natin gawin is yung pwede tayong magtanong talaga kay Lord, ano po ang will mo? I'll give you a little secret na ito sinasabi ko ni kay Jacket. Kapag may peace ka dun sa isang bagay, isang desisyon, that could be a sign from the Lord na yun yung will niya. Kapag if you have peace. Or if for example, meron kang gustong pasukin, may gusto kang applyan, and ginawa mo lahat, ginawa mo yung best mo, pero hindi pa rin siya napunta sa'yo. It's probable na yun yung will ni Lord na sabihin sa'yo na hindi yan para sa'yo. You did your best eh. If hindi mo ginawa yung best mo, kasi hindi siya napunta sa'yo, well, kasalanan mo yun. Kasi hindi mo pala ginawa yung best mo. Pero pag ginawa mo lahat, yung pinaka-best mo, and still, hindi pa rin siya napasa'yo, or hindi pa rin napasa'yo yung bagay na yun, then it's possible that the Lord is telling you na may mas maganda akong plano para sa'yo. It's not that one. So, ask God for His will to be done in your life. So ako, for example, may gusto akong applyan na trabaho or something, hindi ko sinasabing, Lord, bigay mo sa akin to. Sinasabi ko, Lord, kung para sa akin yan, then, kayo po yung gagawa ng paraan. I'll do my best, pero alam ko mapupunta sa akin pa kung para sa akin talaga. Pag hindi, then Lord, maging clear sa akin na hindi para sa akin, and matanggap ko rin na hindi para sa akin. So let God's will be done for you. We should ask for our will to be aligned with God's, not the other way around. So minsan gusto natin, Lord, yung gusto ko, ito din dapat yung gusto mo. Hindi ganun eh. Dapat, Lord, kung ano yung gusto mo, sana yun din ang magustuhan ko. So makikita niyo nung si Jesus, alam niya ipapako na siya sa cross. Ang sinabi niya, if it's your will, if you will let this cup be taken away from me, pero let your will be done, not mine. Kasi si Jesus, ayaw niya mapako sa cross. Ayaw niya. In fact, Bible says na sa sobrang ayaw niya, nagpapawis na siya ng dugo. Nung kala ko nung binabasa ko yun, ano yun, parang metaphor, na nagpapawis ka ng dugo. Actually, sabi ni Pastora Nama, merong medical condition na gano'n. Yung pwede kang magpawis ng dugo kapag super stressed ka na. Nakalimutan ko yung sinabi niya kung ang pangalan ng ano niya. It's an actual medical condition. Kapag sobra na yung stress mo, lalabas na yung dugo sa sweat glands mo. So, yun yung nangyari kay Jesus. Kasi ayaw niya, alam niya masakit yun. Masakit yung mapako sa krus. So, pero ang sinabi pa rin na, let your will be done. So, yung will natin ang kailangan umalign sa will ni Lord, hindi the other way around. God will answer. Sabi sa Jeremiah 29, verse 12 to 13, meron pa ba doon? Jeremiah 29, 12 to 13. Okay lang kung wala. Sabi doon, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tayo, lalo na yung generation namin, ano kami, mahilig kami sa instant gratification. Lahat mabilisan. So sabi ng mga lolo't lola namin, dati daw, matagal ang communication. So pag nagliligawan kayo ng lola nyo, lolo't lola, masusulatan mo siya, tapos dadating yung reply niya, ewan ko, ilang linggo, ilang buwan. Buwan, di ba? So, musta, kumain ka na? Mas padala ba yung sulat na yun? Tapos dadating yung, di pa nga eh, grabe, ilang linggo na yun. So, anyway, sanay tayo sa instant gratification eh. Parang, kumusta ka? 2 minutes later, sige, salamat na lang sa lahat, huwag ka na mag-reply ha. 2 minutes pa lang yan. Sanay tayo sa instant gratification. Pero sabi sa Bible, seek me and you will find me. Minsan, gano'n ba natin katagal isik si Lord? Minsan mabilis eh. Gusto natin, Lord, pag nag-pray ako ngayon, gusto ko may sagot na. Kasi, no na, ayoko naghihintay, Lord. May gano'n tayo. So, tawag dito, just keep seeking the Lord. Keep seeking Him and His will. And with all your heart. Tala tayo sa Luke. Sa Luke 22 verse 42. Sabi doon, Father, ayan, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. So yan yung sinasabi ko kanina. Yun yung, ni Jesus, na parang, gusto si Jesus, meron siyang gusto, pero gusto pa rin niya i-align yung gusto ni Lord din sa kagustuhan niya. It's not the other way around it. Merong verse, nakalimutan ko siya ilagay dito, yung ask and it will be given to you, kasi now siya or yung verse na, I can do all things through Christ who strengthens me. Minsan, pag you take it out of context, ang translation niya is, kahit ano palang ipag-pray ko, dapat ibigay ni Lord, kasi nasa Bible. It doesn't work that way. Kaya marami na disappoint. Kala ko ba, Lord, ask and it will be given to you. Press down, shake them together, and run them all over. Nag-aas ako ng Jordans. Nasaan na yung Jordans ko? Bakit walang binigay sa akin si Ninong? Hindi ganun yan. Yung will natin dapat tumugma sa will ni Lord. Para malaman natin yung will niya, yun yung pagpe-pray natin. So, later today, when we pray, minsan, yun minsan ang prayer ng heart ko na, Lord, ano yung gusto niyo para sa akin? Maintindihan ko siya, and yun yung maging prayer ko. Kasi, at the end of the day, God's will is the best. Minsan tayo, may mga gusto tayo, and hindi alam ni Lord kung ano mangyayari pag nakuha mo yung gusto niya. So, marami akong kilala na sobrang on fire kay Lord, sobrang saya nung on fire sila kay Lord. And then, nung yumaman, nagkaroon ng pera, naging busy na. Yun ang pinaka gasgas na palusot kapag ayaw mo nang mag-church or ayaw mo nang sumama sa mga gawain ni Lord is busy na po kasi ako. So, dapat ba hindi ka na lang binigyan ni Lord ng trabaho para hindi ka naging busy? So, yun ang minsan ipag-pray natin eh. So, Lord, i-align mo yung will ko with your will. Kasi alam ko yung will mo mas maganda. It's useless kung ako magmamarunong eh. Parang ganito yan eh. Yung buhay natin, gumagawa tayo ng building or bahay. Gumagawa tayo ng bahay. Kapag tayo yung nagmarunong, nasabihin ko, gusto ko yung third floor malaki, tas yung first floor maliit. So parang letter T yung bahay. Gusto ko ganun eh. Pero sasabihin ng engineer, tataob mo yan. Tataob pag ganun. Hindi! Ako yung nagbabayad ha. Gusto ko ganun yung bahay ko. Yung malaki yung third floor, tas yung first floor, elevator lang. Sabi yung, di ba, parang it doesn't work that way. Si Lord, ganun din siya. Minsan may mga gusto tayo sa buhay, hindi natin alam, ito yung magiging epekto niyan. Kapag lumindol, yung letter T na bahay mo, tataob yan, or pag humangin, may mangyayaring masama.
Pero yun nga, so let God's will be done in our lives. Kasi mas maganda yun eh. Mas masaya yun, yun yung the best para sa iyo. Kapag naka-align yung will of the Lord sa buhay mo. Amen? Sige, tayo po tayo lahat. Let's pray. Lord, salamat Lord sa word mo, Lord God. Lord, may we always know what your will is, Lord. I pray, Lord God, that everything that we do, Lord God, may it be sweet incense. Lord God, may the praise go out to you, Lord God, sa lahat ng gagawin namin, Lord God. Lord, let your will be done, Lord, sa buhay namin. I just declare, Lord, sa bawat isa dito sa mga kapatid ko ngayon. Lord God, I pray, Lord God, that we will know your will. We will be more intimate with you, Jesus. Lord, makilala ka namin, Lord God, malaman namin ito yung mga kagustuhan mo para sa amin, Lord God. Yung mga kagustuhan mo para sa buhay natin, Jesus. Lord, alam ko lahat ng tao dito may kanya-kanyang pinagdadaanan. And you know them by name. You know them, Lord God, inside out. Alam mo yung best para sa kanila. So I declare, Lord God, that each and every one, Lord, kayo po ang masunod sa buhay natin. Lord, I declare, Lord God, na your will be done in our lives. We thank you, Lord God, kasi alam namin your will is best. I pray na yung hearts namin maintindihan ito and maging aligned kami sa will mo, Lord God. Praise you, Lord. We glorify your name and we declare your abundant mercies and blessings to be upon each and every one of you. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen.